Pakinggan po natin kung gaano po katalino ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung paano niya po sinoplak po ang Chinese po na to, itong Chinese general po na to na tinutuligsa po siya, no. Ang title po nito, Marcos tells Chinese General South China Sea Peace Award Issue. Mula po ito sa Rappler. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng viewers, subscribers at sa lahat po ng mga OFW na lagi po nakatutok sa aking mga reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. You review the TAC, which your father signed, that showed the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not. We cannot take it for granted. It comes actually comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. Paano mo masasabing mutual respect kung kayo ngang mga Chinese o kayo dyan sa China ay hindi nyo nire-respeto ang international law? Diba? Ano yung pinagsasabi ng Chinese general na to, no? Talagang may masabi lang, no? Kumbaga, kahit hindi pa man nagsasalita ang ating presidente, no? Kumbaga, bumabalik na agad sa kanila yung ginagawa nila. Kumbaga, baliktad sa sinasabi nila. Mutual respect daw. Anong respect sa ginagawa nila na yun, di ba? In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's. Non-intervention, and no use of force, and no hyping up hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules. Ito yun, no? Parang niribat niya rin yung sarili niya agad, no? Parang kinonflict niya rin yung sarili niya, di ba? Yung hindi daw gagawa ng kahit anong karahasan. Eh sila nga yung gumagawa ng ganun. 'Di ba? Yung sa East Asian na sinasabi niya na 'yan, no. Kumbaga, sila po talaga 'yun. Hindi naman po ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi po tayo nagpo-provoke. Sila po ang gumagawa ng karahasan diyan sa West Philippine Sea. Ano yung pinupunto nitong hunghang na 'to? No? 'Di ba? Pakinggan niyo mabuti yung kanyang mga sinasabi dito, no. Talagang palpak talaga eh. Ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashion Makboni, he suggests ASEAN is deserved to award a Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Marcos, yes, please. My question is, President. Grabe na ayaw siyang papigil, no? Kumbaga, pagsabi siguro itong Chinese na to, pagkakataon ko na itong gigisahin ko to si President Marcos ng Pilipinas. No, ganoon eh. Pero nagba-bounce back po talaga lahat sa kanya eh, no? Lalo sa bansa niya kasi alam po ng buong mundo eh yung ginagawa, 'di ba, ng China sa atin at hindi lang po sa atin, no, sa buong Asian region kung tutuusin na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Sila po yung hindi po sumusunod sa international law, sila po yung hindi po nagpapatupad ng peace, no. Pero sinasabi niya uma-agree daw siya ron sa sinabi ni President Bongbong na yung peace daw, no. Pero sila hindi naman nila ginagawa yung peace na yon. Kasi sila yung nagsisimula eh. Kahit yung Taiwan nga, 'di ba, ginagera na nila o gagirahin na nila, 'di ba? Wala namang magiging tension dyan sa West Philippine Sea kung hindi sila ang nagsisimula, itong China. In the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the colonial history. Maling-mali talaga, no? Kung naiintindihan yung mabuti yung sinasabi niya, parang ang sinasabi niya dito, no,
tayo daw ang nagsumisira ng kapayapaan, no, sa Asia, diyan sa Southeast Asia o sa East Asia ang sinasabi ng hunghang na to. Wala naman tayong ginagawa eh. Tayo ay nagre-resupply mission lang doon sa atin sa BRP Sierra Madre, at talagang nangingisda lang ang ating mga mga mangingisda doon sa Baho de Masinloc. Wala naman tayong ginagawang iba eh. 'Di ba? Yung teritoryo nga natin pinapasok nga nila eh. 'Di ba? Kung tutusin, tayo dapat ang nagtataboy sa kanila eh. Pero tong hunghang na to, yung sinasabi niya, tayo daw, ang Pilipinas daw ang sumisira daw nung matagal ng peace diyan sa sa Asia, no? At pakinggan niyo mabuti yung kanyang sinasabi, no? Talagang taliwas po, no? Sinasabi niya po na nakikita daw ng marami na tayo daw ang sumisira ng peace diyan sa Asia. There is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the colonialist history. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality. Yes. And that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. Yes. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East. Alam niyo hindi po tayo o hindi po ako particularly na nagkamali sa pagboto po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakatalino pong sumagot talaga. No? Kumbaga, sinasabi niya po dito na conflict nga po yung sinasabi nitong general na to, na hindi naman po talaga ganoon. Actually, hindi na nga to regional conflict eh. Kumbaga, world conflict na po to. 'Di ba? Yung nangyayari po dito sa ginagawa po ng China. Kumbaga, kumbaga itong Chinese general po na to, ginisa niya yung sarili niya sa sarili niya yung mantika. 'Di ba? Kumbaga, kahit na hindi na nga po sumagot dito si Pangulong Bongbong Marcos 'di ba? Na yung kumbaga kahit hindi na siya magsabi ng kanyang saloobin dito o yung kanyang stance dito, ay talaga pong kita po kasi ng buong mundo na yung China po talaga ang gumagawa ng lahat ng yun. Yung sinasabi ng Chinese general na to na sumisira daw tayo sa matagal ng peace ng Asia, na talaga pong kumbaga tayo pa yung nagpo-provoke, 'di ba? Tayo yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo diyan sa West Philippine Sea. Ganun po yung pinipunto niya eh. Pero sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, conflict talaga kabaliktaran yung sinasabi ng Chinese general na to, dahil alam nga ng buong mundo na hindi po tayo gumagawa ng ganoon. Tayo po ay sumusunod po sa international law. Unang-una po, ang China po talaga, sila po ang hindi sumusunod sa international law. Alam po yan ng UNCLOS, alam po yan ng arbitral ruling, alam po yan ng arbitral award po na napanalunan po natin, di ba? Tayo po yung nanalo nun eh. Pero hindi po nila nire-respeto yun. O so, sino po ang gumagawa ng
bagay para magkagulo o magkaroon ng masira yung matagal ng kapayapaan sa Southeast Asia o particularly mismo dyan sa Asia. Diba yung China? Napakatalino po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Diba? Ang galing ng mga sagot po niya dito. Talaga pong hindi po tayo nasayangan po ng boto rito. Ganto po dapat ang Pangulo na naninilbihan po sa atin. Ganto katalino, no? Tatak Marcos, napakagaling po talaga. Go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and all of these. And when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that world issue po talaga. Napakatalino. Di ba? Yung freedom of navigation dyan sa South China Sea, no? Particularly West Philippine Sea. Di ba? Nawawalan ng sinsay yun kasi nga dahil sa China. Lalo na po yung gagawin po nila sa 15 ng Hunyo. Di ba namang uhuli sila? Anong karapatan po nila yun? Kaya po sinasabi talaga ng ating Pangulo, world issue po yan. Kasi po, majority po talaga ng dumadaan po talaga dyan. Di ba? Yung passage na yan. Di ba? So, kulang na lang rektahin nila. Hindi lang nirerekta ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan na kayo yung may gawa nito eh. Kayo yung nagpapalala. Di ba? Kung di kayo nagkakaganyan dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea na yan na tinatawag nyo. Di ba? Hindi mangyayari to. 'Di ba? Alam ng buong mundo eh, may ebidensya. Kaya kumbaga para sa akin talaga tong Chinese general na to ay ginisa niya yung sarili niya sa sariling mantika. No? Kumbaga yung sumagot na tong ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po siyang naluto po dito. Napakatalino ng ating Pangulo, no? Hindi man rektahan na sinabi niya na kayo ang may kagagawan nito, ganyan-ganyan, di ba? Pero makikita po natin dito no, kung gaano katalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kumbaga, napakatalinong pagsagot, walang yung sisisihin niya yung isang bansa talaga, which is yun naman talaga dapat, di ba? Kumbaga, baka yung sa past president natin yan, baka iba na yung sinasabi, di ba? Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Hindi to ma-ad hominem eh. Talaga pong dadaanin kanya sa matalinong pag-uusap, di ba? Manang-mana rin po talaga siya kay former president Senior Ferdinand Marcos, no? Gantong-ganto po tatak Marcos, talaga napakahusay po, no? Kaya po hindi po talaga tayo nasayangan po ng boto dito po sa ating Pangulong BBM. Trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Yes. And that is what I am proposing. And I am saying that this is yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders. And it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Galing, no? Grabe, no? Hindi lang po talaga sa Asia to eh. World talaga. Kasi majority talaga po ng dumadaan po diyan sa West Philippine Sea ay, 'di ba? Majority. 'Di ba? Tagang passageway po 'yan. Kaya po hindi po talaga masasabing sa Asia lang 'yan. World na po to. 'Di ba? At talaga pong kung magkakagera man, kung talagang magsisimula po ng gera ang China, hindi mo masasabing Asia lang 'yan eh. Magiging world war po talaga 'yan. 'Di ba? Kasi po isa sa pinakamalaking bansa po ang China, isa sa pinakamalakas po rin 'yan. 'Di ba? Kaya hindi po niyan pwedeng sabihin lalo tong Chinese general na sinasabi niya na sa Asia lang. Hindi po ganoon. 'Di ba? Ang talino po ng ating Pangulo, no? Sobrang galing, sobrang iba po siya, iba po yung tikas ng ating Pangulo, no? Sana po nagustuhan niyo po ang ating reaction video dito po sa napakahusay po na pagsagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganto po dapat talaga ang mga namumuno sa atin, ganto katalino, ganto katikas.
At talaga pong hindi po papatinag po no, sa kahit sino pong magtutuligsa po sa kanya. Isipin nyo tong Chinese general na to, no, pinatitigil na nung host, di ba? Pero dumiretso pa rin siya, di ba? Walang respeto. Para lang maipunto yung gusto niyang ipunto, which is yung pinupunto niya, alam ng buong mundo. Di ba na sila po talaga ang nagpapagulo dyan sa West Philippine Sea. Ginisa niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika, no? Maraming salamat po, no? Until next time, sa next pong reaction video po natin. Maraming pong salamat, no? Suportahan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Suportahan po natin ang ating gobyerno. Kung Pilipino ka, Pilipino tayo lahat, kailangan po ay sama-sama po nating suportahan ng ating gobyerno. Sama-sama po tayong lumaban sa mga mananakop na yan, lalong-lalo na po sa China. Talaga pong ilagay po natin ang ating boses dito sa social media. Mag-ingay po tayo, no? Kasi po Pilipino po tayo. Sama-sama po tayo. Magtulungan po tayo dahil po sa bandang huli, tayo rin po talaga ang magtutulungan. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.